Okay, let's do the reaction video. Meron akong nabasa dito. Sabi niya, nung pinalayas ako ng family ko dahil sa akin sila nagagalit kapag pagod sila sa work nila. And ilang araw na din akong palipat-lipat ng bahay o nakikitira sa mga hindi ko kilala. Ang hirap. Sobrang hirap. Sabi niya, but now, nandito ako sa best friend ko, still nakikitira pa rin. Nandito ako sa best friend ko sa bahay ng parents ng boyfriend niya. One time, binastos ako ng boyfriend niya. Nagalit siya sa boyfriend niya pero pinagtakpan niya pa rin boyfriend niya at sa parents ng guy. Kasi baka magalit raw sa kanya. Feeling ko wala talaga akong kakampi. Want to live here. Kung may money lang ako and mapupuntahan at kung alam ko lang ganito mangyayari, di ako pupunta dito. Ang bigat-bigat na. Sobrang sakit, ang hirap na. Hindi ako makapagtrabaho dahil di ko kabisado ang lugar at walang sasama sa akin kasi buntis ang best friend ko and need raw niyang mag-rest dahil nasa matres na niya yung baby niya. Kung alam ko lang na mas mahihirapan ako dito, hindi ako pupunta dito. Gusto ko nang mawala at maglaho. Oh my God. So ito na nga. Ang ini-advise ko sa kanya, sabi ko sa kanya, kung nahihirapan ka sa buhay, the only way na makakaalis ka sa ganyang sitwasyon is maghanap ka muna ng trabaho. Okay, wala kasi siyang trabaho. Lalo mong pahirapin talaga ang sitwasyon mo. Yan. Maghanap ka ng trabaho. Sabi ko, may mga trabaho na mag-stay in ka muna kung hindi yun ang trabahong gusto mo. Pero dahil yun ang available, mag-stay in ka muna ng mga ilang buwan hanggang sa makaipon ka ng perang gagamitin mo para ma-afford mo o makaupa ng sarili mong bahay. Okay? Kasi nakakahiya yung ginagawa mo. Lalo na sa bahay pala ng best friend ng boyfriend mo. Imagine, hindi ka nakargo ng boyfriend niya. Ang kargo lang ng boyfriend mo dapat ay yung girlfriend niya kung sila ay nagsasama na live-in na silang dalawa. Tapos ikaw ay dumagdag pa. So, mas nakakahiya. So, ito namang boyfriend niya, dinagdag ka pa rin problema dun sa bahay ng nanay niya. Dun pa rin pala tumira sa bahay ng nanay niya. So, dalawa kayong idinagdag niya sa bahay ng nanay niya. So, talagang maraming problema yan. Yun. Tapos doon naman sa makakasama, ba't kailangan mo ng makakasama? Hindi ka naman minor. 25 na siya Nabanggit niya na 25 na siya. Hindi ka na minor. Kailangan mong mapag-aralan ang lahat ng bagay nang wala kang kasama. Kailangan mong mag-apply ng trabaho. Bakit ba ikaw maliligo sa banyo? Kailangan may kasama ka. Pag dudumi ka ba sa banyo, kailangan may kasama ka. Di ba wala naman? So, ganun din sa realidad ng buhay. Pag mag-a-apply ka ng trabaho, solo ka talaga dapat. Yun, ikaw maghahanap ng trabaho. Ikaw lang ang makakapag-alis sa sarili mo sa ganyang sitwasyon. Okay? At ang pwedeng makapagpaalis sa iyo sa ganyang sitwasyon ay kailangan mong makahanap ng trabaho. Yun. Yun ang kailangan mo, trabaho, dahil nandoon ang pera. Kung hindi ka magtatrabaho, ay talagang hindi ka matutulungan ng sarili mo. So, parang nagalit pa siya. Sumama pa yun. Parang ikinasama pa niya ng loob yung advice ko na maghanap ng trabaho. Tapos, anong sabi niya? Meron siyang sinabi dito Kasi ito ang sabi ko sa kanya Sabi ko, maghanap ka muna ng trabaho na pwede kang mag-stay in. Tapos, ipunin mo kinikita mo para ma-afford mo mangupahan ng bahay. At pagkaya mo, nahanap ka na uli ng trabaho na gusto mo. Gamitin mo yan as your tool. Your goal is makaalis ka sa ganyang sitwasyon. Maisaayos ang buhay kaperahan mo. Ngayon, alam mo nang mahirap ang ganyang sitwasyon, so your goal is to avoid that. Pero ang gaga, hindi pa rin niya nakikita na yun ang kailangan niyang gawin. Siguro kaya siya pinalayas din sa kanila dahil sa ugali niya, may pagkamaldita. Ano pang sabi niya? Anong tawag dito? Parang hindi niya nagustuhan yung, sabi niya wala daw work na stay in sa Isabela. Sabi ko sa kanya, well, kahit naman hindi stay in, maraming trabaho, magtanong-tanong ka kung hindi mo kabisado ang mga lugar. Kung hindi mo kabisado ang lugar na iyan, may Google naman, mag-Google ka, siguro naman may cellphone ka. Tapos maghanap-hanap ka magtanong-tanong ka dyan sa lugar ninyo na kung anong pwedeng maging trabaho kung walang stay in. I'm sure may mga malapit dyan na pwede mong pagtanungan na kung pwede at kung hiring kayo, pwedeng mag-apply ng trabaho, ganyan. So, temporary, ganyan, mag-ipon ka, tapos habang nakatira ka dyan sa bahay ng
boyfriend ng kaibigan mo, syempre mag-contribute ka dyan kasi nakakahiya, 'di ba? Nakikita ka lang din sa kanila, 'di ba? 'Yun. Tapos, unahin mo ang sarili mo, 'di ba? Mag-ipon-ipon ka. Tapos, huwag ka muna mag-aasawa kasi lalo ka mahihirapan yan. Kung, halimbawa, naghihirap ka na nga sa buhay mo, tapos mag-aasawa ka din, tapos wala din yung mapapangasawa mo, naku, pumasok ka lang din sa hirap. Kagaya ngayon, nandyan ka sa sitwasyon na ayaw mo, nahihirapan ka. So, yun. Ang kailangan lang talaga dito sa mundong ito is yung mapag-aralan mo kung paano yung pasikot-sikot ng paggalaw dito sa mundong ito, okay? Kung ano yung mga gagawin mo, kung ano yung mga kailangan mong gawin dito sa mundong ito. Dito sa mundong ito, kailangan maging matalinong tayo, okay? Maging tayo, yung parang kung naghihirap tayo sa buhay natin, kailangan ay tatalinungan natin, okay? Para hindi na tayo magpabalik-balik sa ganyang sitwasyon, okay? Yan ang kailangan maging goal mo sa buhay. Kasi sa buhay, kapag hindi ka naging matalino, talagang matatalo ka, okay? So, kailangan galingan, talinuhan, yun. Sabi ko nga, huwag mo sayangin yung mga oras na may pagkakataon na pwede kang makapagtrabaho, gamitin mo yan. Ikaw lang ang makapag-aalis sa sarili mo ng ganyang sitwasyon, okay? Ito ang lagi mong tatandaan. Ang kaibigan mo, hindi mo yan nanay. Ang mga magulang niya, hindi mo yan mga magulang. Yung boyfriend niya, hindi mo yan magulang, hindi mo yan kapatid. Kaya, wala kang karapatan na sandalan sila, okay? Wala kang, nakakahiya talaga, pero isipin mo yung kahihiyan yun, gamitin mo yan sa sarili mo para mapaganda yung buhay mo, okay? Para makaalis ka nga sa ganyang sitwasyon. Maraming trabaho. Tapos naikonto ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, nung ako'y nasa edad mo ng ganyan, well, I was even younger. Ito ang ikukwento ko sa iyo na pwede mong pagkunan ng idea kung anong gagawin mo. Sabi ko sa kanya, ako ay mas bata pa sa iyo nung time na yun. Lumaki ako na working student. Kung ano-anong mga naging trabaho ko nung ako ay nasa high school pa lamang. Naroong maglinis ako sa bahay ng teacher ko, maglaba, para lang magkaroon ng pera. Binabayaran ako tuwing Sabado at Linggo. So, nagkakapera ako. Yun ang nakakatulong sa akin para may pangbaon ako wag pasok sa school. Tapos, kapag naman summer, ako yung nagtatrabaho sa Grand Central Terminal sa tindahan ng mga pasalubong. O kaya sa restaurant, waitress ako doon. Yun ang sabi ko sa kanya. So, ginamit ko yung lahat ng yun. Talagang inaral ko yung mga ganong bagay. Hindi ko ikinukumpara ang buhay ko sa iyo. Sinasabi ko lang yung buhay ko sa iyo para mapagkunan mo ng idea. Okay? Na pwede kang makaalis sa ganyang sitwasyon kung gugustuhin mo maraming paraan. So, ito ang naging paraan ko noon, sabi ko. Na baka pwedeng may apply mo sa buhay mo. Okay? Yan. Nakapagtapos ako ng pag-aaral mula sa pagiging working student, naialis ko ang buhay ko sa hirap mula sa pagsusumikap ko. Kahit nang magkaroon na ako ng anak, isang anak, maliit pa ang anak ko noon, kabuntisan ko pa noon, ay talagang inaral ko ang buhay. Inaral ko na maging multitasking para lang magkaroon ng pera, para lang masustentuhan ang pangangailangan naming mag-ina. Kaya, ang masasabi ko ay, nang dahil doon ay naialis ko ang sarili ko sa hirap ng buhay. Naiangat ko ang sarili ko sa hirap ng buhay dahil sa pagsusumikap ko. At yan ay pwede mong pagkunan ng idea. Okay? Pwede mong pagkunan ng inspirasyon para ikaw ay makaalis din sa ganyang sitwasyon. Dahil sabi ko nga, tanging ang isang tao lang ang pwedeng makapagpaalis ng sarili niya sa isang pangit na sitwasyon. Ang unang kailangan ng isang tao upang makaalis ito sa pangit na sitwasyon ay, syempre, kailangan mo ng pera. Saan ba manggagaling ang pera? Syempre, sa trabaho. Kailangan mong magkaroon ng trabaho upang magkaroon ka ng pera at upang may pagkunan ka para sustentuhan at buhayin ang sarili mong buhay. Okay? Nang wala kang inaasahan, nang wala kang sinasandalan. Okay? Ibibuild up mo yung sarili mo, okay? Yung sarili mo ang pupunaan mo ng mga kailangan mo, okay? Magtatrabaho ka, para yung alkansya. Sisimulan mo na yung pagtabihan ng sarili mo ng mga kailangan mo sa buhay. Ang nakikita ko sa iyo, pansin ko is masyado kang nakadepende sa ibang tao. Kagaya ng sabi mo, di ka makapag-apply ng trabaho dahil walang sasama sa iyo. Hindi ganun dapat ang
ang pananaw mo. Kailangan ikaw ay gagalaw sa sarili mo, sa sarili mong mga paa. Kahit na wala kang kasama, ilagay mo sa sarili mo na ikaw ay nag-iisa lang sa mundong ito. At kailangan mong pag-aralan na gumalaw ng ikaw lang. Yun. Yun ang problema sa iyo. Wala kang independency. Yun. Kailangan mong bumuo ng independency sa sarili mo. Not just yourself, independency, pati financial independent na rin. Buuin mo yan. Sabi ko sa iyo, napakalaking tulong yan. Pag yan ay nabuo mo na, yan ang magiging sandigan mo. Sabi ko sa iyo, pag napunuan mo yung alkansya mo ng mga kailangan mo, ng pera, napunuan mo yan, magiging madali sa iyo ang takbo ng buhay, ang magiging takbo ng buhay mo. Matutulungan mo ang sarili mo sa lahat ng mga pwede mong gawin, sa lahat ng mga kailangan mong pagkunan sa buhay mo. Kagaya niyan, wala kang matitirhan. Kung napunuan mo ang sarili mo, meron kang sarili mong pera, pwede kang makapamili ng kahit saang lugar, kahit saang apartment, kahit saan mo gustong tumira. Magkaroon ka ng sarili mong tirahan. Hindi mo kakailanganing dumepende sa iba, umasa sa iba, makatira sa iba, tumakbo sa iba. Dahil yung sarili mo ang natulungan mong buuin, okay? Yun ang key, okay? Kapag yan nagawa mo sa sarili mo, magkakaroon ka ng kapangyarihan para baguhin ang lahat ng mga ayaw mo sa paligid mo. Okay? Sabi ko nga sa iyo, bubuo ka ng kalayaan mo, ng independency, ng ng kapayapaan sa puso't isipan mo. Dahil sabi ko sa iyo, mahirap umasa sa ibang tao. Lalong mahirap makitira sa ibang tao. Dahil pag ikaw ay nakatira sa ibang tao, wala kang kalayaan, wala kang katahimikan. And then yung peace of mind mo is magiging magulo. Okay? Lalo na kung may anxiety ka. Ako, may anxiety ako. Hindi ako sanay nang nakatira sa ibang tao. Dahil talagang, hindi ako sanay nang nakatira sa ibang tao. Kasi pakiramdam ko nasasakal ako. Pakiramdam ko, wala akong katahimikan, wala akong kapayapaan, wala akong privacy. Hindi ako makakilos, hindi ako malayang makakilos at makagalaw sa bahay ng ibang tao. Nandun yung bigat. Kaya talagang sinanay ko yung sarili ko na sabi ko, kailangan ay ang sarili ko ang punuan ko dahil mahirap makitira sa ibang tao. Kailangan, meron din ako sa sarili ko para hindi ko kailangan makitira sa ibang tao. Okay? Hindi ko kailangan tumakbo sa ibang tao. Ayaw kong tumakbo sa ibang tao, kaya yung sarili ko ang pinunuan ko. Para sabi ko, maiwasan ko na tumakbo sa ibang tao dahil ayaw kong lumapit sa ibang tao. Napakahirap lumapit sa ibang tao. Napakahirap tumakbo sa ibang tao. Kasi, hindi 100% matutulungan kanila kasi meron din yung mga pinagdaraanan sa mga buhay nila at naiintindihan ko yun. Ayoko na isa pa akong intindihin din nila. Meron din silang sarili nilang struggle sa buhay na pinagdaraanan nila at ganun din ako. So bilang individual na tao, responsibilidad natin yun sa sarili natin na malaman, matukyan kung paano natin malalampasan yung mga struggles na yun. Okay, so hanggang dito na lang dahil 7:30 na. Okay, sana may natutunan tayo. May natutunan kayo sa aking mga na ikwento. Okay, bye! Hanggang sa muli!